Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to it's. Kamusta po kayo? Pag-usapan natin, ito nga, trending po ito ngayon dito sa ating bansa, pinag-uusapan, social media, kahit sa mainstream media. Ito pong si Baste Duterte ay nagdeklara na ng war against drugs dyan po sa Davao City. Yan mga kababayan, at matindi na ito kasi simula pa lang ng kanilang kampanya laban sa droga. Nako, ang dami po agad ang nadali mga kababayan. Ang dami po agad na namatay at ayon sa kanila, dahil daw po nanlaban. Yan pa rin yung script mga kababayan. Yun pa rin. Yun pa rin yung script. Namatay daw kasi nanlaban. Etong mga addict, etong mga drug addict, drug pusher, mga kung ano-ano pa dyan sa city ng Davao. Ito, pakinggan natin yung kanya deklarasyon mga kababayan. I hereby declare a campaign that this city is at war against drugs. Buot pasabot ana, pasensyahay ta. Tagaan ta mong oras, muhawa mo dire, gabaligya mo droga. If you are selling drugs sa mga bata, sa mga breadwinner sa pamilya, o bisag kinsa ba diha, hawa na karon. Kay napulan nami, di mi gusto ingon ana dire. So this will be your chance to get out of this city. Pwede gani, sorry, nag-ingon ako, daan karon, gawas mo diha o hawa mo dire, hindi mo maundang yun. Okay, so yan mga kababayan yung deklarasyon ni Baste Duterte sa kanilang paglulunsad ng kanilang war on drugs dyan po sa Davao City. At ito mga kababayan, tinitingnan hereby declare a campaign. Ito mga kababayan, tinitingnan ko, ito mga balita. Ito, babasahin muna natin itong report ng Manila Times, mga kababayan. Sabi ng Manila Times, ito yung epekto ng war on drugs agad-agad. 5 drug suspects were shot dead. Yan mga kababayan, 5 drug suspects. Pagkatapos ng nung deklarasyon, ito, ang bilis, meron agad 5 drug suspects ang binaril in a separate incidents here over a 24-hour period 2 days after Mayor Sebastian Baste Duterte declared a war on drugs. Sabi ni sabi ni Duterte, ni Baste, if you do not leave, I will kill you. Ayan ang warning ni Duterte diyan sa mga drug dealers and users during the turnover of command ceremony for the new City Police Director Colonel Richard Bad-ang on Friday. O tama, saktong-sakto yung pangalan ni Colonel Richard Bad. Kinakailangan kasi hindi pwedeng good di ba? War on drugs. Ito bago pa lang kumbaga kaka-launch pa lang, meron agad 5 na baril. Diyan po sa City of Davao. At hindi lang pala 5 yan mga kababayan. Ito ito yung chismoso. Merong chismoso mga kababayan Merong chismoso diyan na ito, pakita ko sa inyo. Ayan sa ating screen mga kababayan. Yan po ay post ni Jay Sonsa. Ito pong yayaman din to mga kababayan. Bakit kanyo? Sinisweldohan ito ng SMNI 1 milyon kada buwan. Big time. Big time po ito si Jay Sonsa. 1 milyon kada buwan ng grabe ang sahod nito sa SMNI. Kakabilib. Lang to consultant. Consultant lang ito. Nung nagtatrabaho ito sa media, siguro hindi naman ganun kalaki sahod nito. So nung naalis siya, tumigil na ba ito sa broadcasting? Kasi ang dami naging problema na ito sa totoo lang buti na lang nagkaroon siya ng career diyan sa SMNI at sabi niya kumikita siya ng 1 milyon
Kada buwan, dyan po sa SMNI. Itong chismoso na to. Hindi lang 5, patutunayan ko lang sa inyo na hindi lang 5 yung namatay. Kasi sabi ni Jason sa ito mga kababayan, sabi niya, warning mga repaps. Ito yung mga geng-geng na geng-geng na tawagan ng mga mga addictus eh. Diba, yung mga gangster. Sabi niya, warning mga repaps. Chonky, Ngetbu. Mars, Ratbu. Ayos din to si Jason Chang L. Ayan. Ongoing po ang war on drugs sa Davao. Kaya sabi ni Jason paalala, ito nagpaalala si Jason wag na wag po kayong manlalaban kapag sinita. 8 na po ngayon. 8 sa mga nanlaban ang nakaburol na ngayon. Yan. Yan mga kababayan. So hindi lang hindi lang 5. 8 na raw ang nakaburol ngayon, sabi ni Jason Ayan, eto talaga si Jason napaka-chismoso. So yan mga kababayan, 8 na po. As of today, hindi natin alam kung nadagdagan na etong mga biktima diyan sa sa war on drugs ni Baste Duterte na sinabing nanlaban mga kababayan. Nanlaban. Ibig sabihin na nung sinisita medyo nakipaglaban at yun, kaya ang ginawa patay. Yan mga kababayan yung binabalita. Ito sabi ng Manila Times. At ito. Merong post dito, UP-TWSC. Ito mga kababayan Ito, kita nyo naman sa ating screen. Noong 16 to 23 ng Marso 2024, ayan mga kababayan, 10 ang namatay dito sa war on drugs ni Marcos. Ito yung drug-related killings mga kababayan. Ito yung nangyari March 16 to 23. So, 1 linggo. So, ang namatay sa drug war ni Marcos ay 10. At dito kay Davao City Mayor Baste Duterte, sabi 5 na nagdeklara ng kanyang sariling drug war. With 15 killings since January 24, Davao City is the top hotspot. On the 86 killings so far this year, 35 were by state agents. Ayan mga kababayan sa ating screen. So, yan po yung base sa data. March 16 to 23, 2024, ang pinakamaraming namatay dyan sa drug war ng Marcos at dito sa self-declared drug war ni Baste. Davao del Sur, 5, Leyte, 3, Maguindanao del Norte, 1, Negros Oriental, 1. So ayan mga kababayan, talagang masasabi natin na talamak etong droga dito sa sa kanilang lugar diyan sa Davao. O kaya siguro nagdeklara na si Baste Duterte ng drug war. Pero alam niya marami nagsasabi. Ito kinikwento ko lang sa inyo. Marami nagsabi na kaya daw ganito ang ginawa ni Baste para siraan etong administrasyon ni Presidente Marcos. Kasi ibang style ang approach ni Presidente Marcos pagdating sa sa pagsugpo ng droga 'di ba sa Pilipinas. Iba Ibang-iba do sa style ng mga Duterte kasi ang style ng mga Duterte ganito. Yan. Pero kay Marcos, hindi ganon katindi ang kanyang style. Sabi nung iba, ito raw si Baste Duterte, itong ginagawa niya ay para daw siraan di umano etong Marcos administration. Ayan yung sabi-sabi ng iba. Pero sa akin ito mga kababayan kung ako tatanungin ninyo, talagang masama po yung droga. Maganda po na talagang yan ay matanggal dito sa sistema, dito sa Pilipinas. Siguro kanya-kanyang paraan. Iba kay Marcos, iba kay Duterte. Yung kay Baste, ginagaya niya lang yung style ng kanyang tatay ni si dating Pangulong Duterte.
Pero para lang maiwasan yung mga sinasabi ng tao na wala, kwento-kwento lang yan, ang laman, hindi totoo yan. Para lang maalis yung duda ng taong bayan, di ba dapat every time na may mamamatay, dapat meron kayong ebidensya na talagang nanlaban, di ba? Dapat patunayan nyo sa taong bayan na talagang nanlaban kasi once na may magreklamo dyan na isa, iisipin ng taong bayan, lahat na yan, ganun ang ginawa ninyo. So dapat, every time na may operation, dapat merong ebidensya na talaga nga nanlaban. Ngayon, paano patutunayan yun? Di ba? Uso naman ngayon at nire-require itong ating mga kapulisan na magsuot ng body cam. So yun yung isang paraan para din sa inyo yun para sa otoridad na sir, nanlaban Ito nga may video ko di ba? Pwede naman ganun para maalis yung duda ng taong bayan. Kasi alam niyo na kumbaga nadala na itong mga Pilipino, itong ating mga kababayan doon sa peking drug war, di umano ng Duterte administration kaya nga naharap sila sa ICC kasi human rights violation daw yan kaya nga naharap itong si Digong diyan sa ICC. Ngayon ito bumanat na Duterte pa rin si Baste. Parang patunayan ni Baste na talaga malinis siya at mapabulaanan yung sinasabi ng ibang tao na ito ay gawa-gawa ni Duterte para siraan itong Marcos administration para makita ng outside international community na ito na naman, nagbabalik na naman dito sa Pilipinas itong human rights violation. So para maalis yung duda ng mga tao, magsuot kayong body cam. Pakita ninyo kapag may operation kayo, ito video ko, nanlaban Diba? Para naman hindi isipin ng tao na eto na naman tayo. Meron na namang mga human rights violation na nagaganap dito sa ating bansa. Okay po yan, drug war. Ako sang-ayon ako dyan. Kasi alam nyo, etong mga anak natin, kapag na-involve sa droga, wala na, kawawa po. Kawawa po talaga. Pero yun lang, kung talagang malinis ang intensyon ni Baste Duterte, na talagang linisin ang kanilang lugar diyan sa sa Davao, sa mga droga, sa mga drug addict, drug pusher, drug dealers. Yun lang. Dapat kompleto dokumento, video, audio, ipakita ninyo. Maglagay kayo ng ng mga ebidensya na talagang nanlaban para hindi po magduda etong ating mga kababayan kasi isipin agad nila sinabi nyo na yan dati na nanlaban Pero ang totoo, hindi naman talaga ng laban. Kaya maraming kababayan, di ba, nagreklamo. Kaya nga umabot yung kaso sa ICC kasi sobrang dami. Pero nyo, ilan yung 30,000? Ngayon, kaka-launch pa lang, ilan na? 8 na raw, itong nakaburol, sabi ni Jay Sonsa. Di ba? So, yun lang mga kababayan, maganda po yung drug war. Sangayon po ako dyan, pero yun lang. Dapat kompleto po yung dokumento, video ninyo, para kung sakaling tanungin kayo, nanlaban ba talaga? Ito po, meron kami ebidensya, nanlaban po yan. At least, malinis. Di ba, malinis. Hindi katulad nung nangyari dati, wala silang mapakitang katunayan na lahat yung 30,000 mga kababayan ay nanlaban daw di umano. Ngayon, ay yung tanong ngayon ba't sobrang dami? Kaya ito yung gusto ng ICC na ipaliwanag ni Duterte, ni De La Rosa, at kung sino mga may involved diyan sa dating drug war ni dating Pangulong Duterte. So itong kay Baste, maganda yan, pero dapat may kumpletong dokumento para hindi na maulit yung dati. Di ba? So yun lang mga kababayan, tutok-tutok lang dito sa Batang Maynila Toy sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.